hindi mo maaring batikusin, no, ang Vice President sa milyon habang ikaw ay bulag-bulagan sa bilyon, no? Hindi ka pwedeng sumigaw ng transparency kung piling opisina isa lang ang tinatamaan, no? Isa lang yung pinatatamaan mo at hindi mo maaring tawagin na iyan ay katarungan or hustisya. Again, I fully agree with EB. Malinaw na political demolition ito, MJ. Sir, marami kasing mga papel, no, na pinakita kanina sa filing ng kaso laban kay Vice President Sara Duterte. In fact, pinagyabang nila na dami daw yun ng mga ebidensya. May tuturing po ba, sir, na yung mga affidavit ng mga nag-file ng kaso is tantamount to evidence? Affidavit equals to evidence, batay po sa batas, attorney? Well, yung mga salaysay, although nasumpaan yan, isang bahagi yan na ebidensya, no? Pero tandaan natin ang nature ng mga affidavits ay self-serving, lalong-lalo na kung walang pagkakataon ang kabilang panig or ang nasasakdal halimbawa na i-cross-examine at tignan ang veracity ng laman ng affidavits na yan, no? So, halimbawa, binabanggit natin ang isang malaking larawan. Nakita natin yung paglabas ng paglitaw ng affidavit ni Madriaga, no? At wag nating ihiwalay sa sinasabi ni EB na napakaganda sa konteksto ng pambansang kalagayan at na dinaranas ng ating bansa ngayon, politikal at konstitusyonal. Yung biglaang paglabas ng affidavit natin, nakikita natin na ito ay nasa gitna ng krisis na hinaharap ng bansa, no? At nakakalungkot dahil yung very clear yung mga inconsistencies doon sa affidavit na yon. Kaya ako nabanggit lang yun bilang halimbawa, yung mga affidavits at salaysay halimbawa sa plunder cases na isinampa ngayon, bahagi yan. Pero hindi mo pwedeng i-equal yan, MJ, na equals evidence, no? Ang malinaw pa rin na larawan dito, katulad ng nabanggit ng ating kasamang EB, ay yung political intention and motivation, no? Yung political demolition. So, ito yung pinakamabigat dito dahil alam natin na yung pagtatanggol sa katotohanan ay hindi pagtatanggol sa tao, no? Ang kailangan nating ipagtanggol ngayon ay this goes beyond VP Sara Duterte, pero of course malinaw na siya yung sinasubject of political demolition. Ang pinagtatanggol natin ngayon ay yung Republika, no? Ang ating sambayanan. Kasi kung ikakawing natin ulit dito sa nangyayari na plunder case, ang tanong is saan ba talaga napunta yung 612 million, di ba? Meron tayong sagot dyan. May tuwirang sagot dyan. At hindi yan mababaliwala at dahil lamang sa mga salaysay or affidavits na nabanggit mo. Dahil malinaw naman ito sa datos at sa ebidensya na ginamit ito sa otorisadong confidential operations. Sumailalim ito sa COA, Audit Legal Review. At merong unmodified audit opinion ang Office of the Vice President. So ang malalim na katotohanan na inuulit ko, MJ, hindi mo maaring batikusin, no, ang Vice President sa milyon habang ikaw ay bulag-bulagan sa bilyon, no? Hindi ka pwedeng sumigaw ng transparency kung piling opisina, isa lang ang tinatamaan, no? Isa lang yung pinatatamaan mo at hindi mo maaring tawagin na iyan ay katarungan or hustisya. Again, I fully agree with EB. Malinaw na political demolition ito, MJ. Opo, bago ko lang balikan si Sir EB, Sir, bilang law expert, paano ba dinidetermina sa korte yung pagkakasala o guilt? Ito ba'y
dinidetermina sa pamamagitan ng paramihan ng ebidensya o didetermina sa pamamagitan po ng mga admissible at mga proven facts? Kasi kung pagbabasihan mo itong mga post ng mga nag-file, parang panalo na sila dahil isang ban daw ng mga papel ang kanilang sinubmit na mga affidavit laban kay VP Sara. Well, ang batayang prinsipyo ay malaki ang pagkakaiba ng civil case tsaka criminal case, no? Sa criminal case, ang standard natin diyan ay beyond reasonable doubt, no? 100% certainty yan na walang kaduda-duda. So, ito ngayon na pumapasok tayo sa panahon ng propaganda, no? So, katulad ng nabanggit ko, sa panahon ng propaganda, ang paglaban natin ay datos at ebidensya. Sa ngayon, wala silang ebidensya na mapandarambong at ng plunder, no? Hindi yan paramihan ng salaysay, no? O paramihan ng mga tinatawag nating affidavits ng mga mamayan, independent of those affidavits, saan pa magre-rely? Halimbawa, para i-prove nila yung plunder case na yan. Diyan sila mahihirapan at malaking question dyan. May konting pagdududa lang, considering yung standard, hindi yan preponderance of evidence kung tawagin nila MJ, no, sa isang kasong sibil, beyond reasonable doubt, absolute certainty, no. So mahirap yung ipasok yan, no. Kaya nga siguro inuna nila rito, ang nakikita ko, ang pagtingin ko ay mas maingay dahil nakaduktong ito sa kanilang political demolition plan. In fact, ang katunayan dyan is alam natin na kung gusto nyo tanggalin si Vice President Sara, mag-file kayo ng impeachment, no? But of course, alam naman nila na kahit na sa Korte Suprema ay nagkaroon na ng ruling dyan dahil ni-railroad nila yung impeachment proceedings. Kaya itong pinili nilang avenue or venue ngayon sa ombudsman, nakikita ko na hopefully and objectively ma-dismiss yan. Basta wala lang political machinations relative doon sa pag-file at pag-proseso ng plunder case na yan. Opo, thank you, Attorney Valera. Balikan ko si Sir EB. Sir EB, ang issue ngayon, billions na mga pondo sa flood control, issue sa PhilHealth, at yung naging public confession ni Senator Amy Marcos, all pointing to the President. Pero ang solusyon, kasuhan ng Vice Presidente. Okay ba yun, sir? Tingin mo? Yun na nga eh. Talagang nakakatawa na talaga tayo, no, bilang bansa. Talagang ginagawa na tayong laughing stock, not just in ASEAN or in Asia. Laughing stock na tayo ng buong mundo